tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Maraming salamat at tinanggap mong pag-ibig ko. Ang tagal kong pinangarap ang araw na to. Oh, pinaligaya mo ko, Helen. Pinaligaya mo ko. Mahal kita, Jenggoy. Sana hindi ako nagkamali ng pagtanggap ko ng pag-ibig mo. Hindi ka nagkamaling pagtiwalaan ako. Ipinapangako ko, hindi ka luluha sa piling ko. Aasahan ko yan, ha, Jenggoy. At para hindi ka na magduda pa, kung gusto mo, pakasal na tayo. Ano? Kasal agad? Katatanggap ko lang ng pag-ibig mo, kasal agad? Oo, para mapatunayan ko sa'yo na tapat ako sa hangarin ko. At para makabuo na tayo ng pamilya. O ano, payag ka na magpakasal na tayo? Wag muna. Masyado ka namang nagmamadali. Pareho pa tayong bata. Magsawa muna tayo sa ating buhay, dalagat binata. Ikaw rin, maaga kang mapapasubo sa obligasyon. Nakahanda na akong lumagay sa tahimik, Helen. At napaghandaan ko na ang ating kinabukasan. Oo nga, pero mga bata pa naman tayo eh. Anong bata pa? 25 ka na. Ako na may 27 na. May trabaho na ako. At higit sa lahat, may ipon na ako. Pwede na tayong bumuo ng pamilya ng mga oras. Hindi pa ako nagsasawa sa buhay dalaga. Hayaan mo munang magsawa muna tayo sa ating buhay na sarili lamang natin ang iniintindi natin. Okay, ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Pero sana ay hindi na magtagal ay papayag ka ng pakasal sa akin. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Mabuti naman at tinanggap mo na ang pag-ibig ni Jinggoy. Ang tagal din niyang nanligaw sa'yo, anak. Oo nga po, itay eh. Sa lahat ng manliligaw ko, sa kanya panatag ang loob ko, kaya sinagot ko na siya. Mabuti naman kung ganon. Sa kanilang lahat na nanliligaw sa'yo, sa kanya ko boto. Sana nasa kanya na lahat halos. Mabait, may matatag na trabaho at ramdam ko ang tapat na pagmamahal niya sa'yo. Opo, sa katunayan nga, itay, inalok na akong magpakasal eh. Ha? Talaga? Opo, pero hindi ko pa po tinanggap ang alok niyang pagpapakasal naming dalawa. Ano? Bakit naman hindi mo pa tinanggap ang alog niyang kasal sa'yo? Ang itay talaga, oh. Siya pa yata ang excited kaysa sa akin na inalok ang kasal. Bakit hindi mo pa kasi tinanggap? Sa panahon ngayon, anak, bihira na alokin ng ang isang babae ng kasal. Ang itay, oo. Bakit po ba? Nagsasawa na kayong makasama tayong dalawa, ha? Hindi naman sa ganoon, anak. Kaya lang... Hindi pa po ako nagsasawa sa buhay dalaga. At isa pa, kanina ko lamang siya sinagot. Ano ba kayo, itay? Atak na atak! Pero anak, 25 anyos ka na. Hindi ka pa ba nagsasawa sa pagkabuhay dalaga mo? Itay, bata pa po ako. Hindi pa ako nagsasawa sa buhay dalaga. Bes, tingnan mo, ang ganda. Yan? Maganda? Ito talaga, oo. Kahit kailan, ang babaw
taste mo sa damit? Pero maganda naman ang kulay niya. Bagay na bagay sa kulay ko. Tingnan mo. Tingnan mo, bes. Bagay sa akin, hindi ba? Hindi yan bagay sa'yo, ano? Paanong babagay yan sa'yo ang itim-itim mo? Ouch! Sakit nun ah. Na-bullseye ako nun ah. Hindi ka pa rin ba nasanay? Totoo naman ang sinabi ko ang itim-itim mo. Naku, at inulit pa talaga. Hay nako, huwag kang ang OA dyan. Tanggapin mo na kasi ang totoo na napakaitim mo. Tanggap ko naman na maitim ako eh. Pero huwag mo namang ipamukha sa akin. Masanay ka na kasi na napakaitim mo. Ang mabuti pa, tara dun sa bandaron. Baka doon ka makakakita ng damit na babagay sa'yo. Halika! Oh, Jinggoy. Bay, naririto ka pala sa bakuran ng bahay. Mang Temyong, kayo pala. Magandang hapon po. Oh, magandang hapon naman sa'yo. Teka, kanina ka pa ba? Ano pang ginagawa mo dito? Bakit hindi ka na lang tumuloy sa bahay? Wala pong tao. Ano? Bakit? Nasaan ba si Helen? Hindi ko po alam. Dumating po ako dito sa bahay ninyo pero nakakandado po siya. Ako, nasaan kaya ang babaeng yon? Sabi nila nasa mall daw. Sabi nung kapitbahay nyo. Nadaanan po niya kasi ako dito at nabanggit po sa akin na nagpunta nga po sa mall kasama ng kaibigan niya. Ay, malamang si Angie na mismo niyang kasama noon. Oh, halika muna dito sa loob. Dito muna hintayin si Helen. Halika. Opo, Mang Temyong. Teka, ano ba yung dala-dala mo sa sako, ha? Nako, nag-abala ka pa. Sige, halika, pasok ka, pasok. Mga mangga po, Mang Temyong. Nilagay ko po dito sa sako. Sige, ilagay mo na dyan. Saan ko po ilalagay ito? Dyan na, ilagay mo na dyan. Yan. Halika. Pag-diretso mo na yun sa kusina para hindi ko nabubuhatin. Sige po. Ay, naku, salamat sa dala mo, ha? Saan mo ba kinuha ang mga prutas na ito, ha? Hindi lang mga palang dala mo, pati abukado. Nagbunga na po ang tanim kong mangga at abukado, Mang Temyong. Ganun Sa ba? farm namin. Kami lamang ni ina ang tao sa bahay, kaya kayo pong naisip kong bigyan agad. Ganun ba? Salamat ulit kung ganoon. Linggo nga pala ngayon. Ha? Kaya walang pasok sa opisina, no? Sige, bumalik ka na doon sa sala. Maupo ka doon at doon mo na hintayin ng anak ko habang inihahanda ko ang merienda mo. Sige po, salamat po, Mang Temyong. Ang dami mong pinamiling mga damit. May sapatos ka pang binilit, mga make-up pa. Oo, ang gaganda, di ba? Teka, punta muna tayo dun sa cosmetic store. Nakatabi nitong ladies wear. May kursunada akong bilhin make-up dun. Halika! Ano? Bibili ka pa? May nabili ka na nga eh. Sa pinanggalingan nating department store. Tsaka isa pa, di ba sinabi mo na nag-text sa'yo si Jinggoy at sinabing nasa bahay nyo na siya ngayon? Oo nga nasa bahay siya ngayon. Sunod-sunod nga ang text message Yun naman pala eh. Bakit pa tayo magtatagal dito sa mall? Di ba dapat ay umuwi na tayo? Hayaan mo lang ang mokong na yun. Maghihintay naman yun Naku, ang ibig mong sabihin eh, papaghintayin mo na naman siya? Tsaka, saan mo ba kinuha ang pera mo? Ano ba namang klaseng tanong yan, ha? Kung makapagsalita ka parang wala akong pera. Huwag mo namang masamain ang pagtatanong ko.
nagtatanong lang ng tao eh. Napaka-sensitive mo lagi. Papaano naman kasi? Tinatanong mo pa kung saan galing ang pera ko. Siyempre, may restaurant ako. O di may pinagkakakitaan. Tara na nga. Magmerienda muna tayo bago tayo uwi. Libre mo ako? At bakit naman kita ililibre? Tulad ng dati, kanya-kanyang bayad tayo. Na naman? O ano, may reklamo ka? Huwag mong sabihing ililibre kita dahil tinutulungan mo ako magdala ng pinamili ko. Ano pang silbi ng pagiging magkaibigan natin kung hindi mo ako tutulungan? Oo na. Wala na akong sinabi. Naku, to talaga, super kuripot. Kung di lang talaga kita best friend eh. O ano bang ginagawa mo? Tulungan mo na akong buhatin itong pinamili ko para makakain na. Mang Temyong, alis na muna kaya ako. Ha? May bakit? Hindi mo na mahihintayin si Helen. Tinext ko po siya. Oh. At sabi niya baka raw matagalan sila ni Angie. Tsaka may dumating pong mga kamag-anak namin sa bahay, sabi ni Itay. At nagpapatulong sa akin si Inay. Alam naman ninyo na ako lang inaasahan ni Itay sa bahay. Ganun ba? May pasensya ka na sa anak ko, ha? Alam mo naman anak kong yun, hindi maikulong sa bahay. Wala pong problema, Mang Temyong. Sanay na po ako sa kanya. At kung kaya lang ng Itay, hihintayin ko si Helen. Sana maintindihan mo ang anak ko, ha? Mang Temyong, kilala ko po na po ang anak ninyo. Sa tagal ko pong nanligaw sa kanya, kilala ko na po siya. Mahal ko po ang anak ninyo at tanggap ko po siya bilang siya. Mabuti naman kung ganon. Mapalad talaga ang anak ko sa pagkakaroon niya ng tulad mo. O sige. Baka naghihintay ng inay mo sa'yo. Salamat na lang dito sa dala mong mga prutas, ha? Wala pong anuman. Sige po, Mang Temyong, alis na po ako. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko. Ano ka ba naman? Bakit naman hindi ka agad ng nag-text sa'yo? Narito si Jinggoy. Ang tuloy, umalis nang hindi man lang kayo nagkita. Ano, Itay? Gabi-gabi naman siyang nandito, kaya walang problema. Oo nga, ang ibig kong sabihin, bigyan mo naman siyang kahit na isang O oras. bakit niyo ako sinisisi? Siya itong hindi nakapaghintay. Paano naman kasi bigla raw may dumating na bisita sa bahay nila? Hindi man lang makakilos ang nanay niya. Kaya, ayun. Umuwi na siya. Dahil walang maasahan doon sa kanila daw. O anong kasalanan ko doon, Itay? Di kasalanan ng mga bisita nila. Ano bang kahon na ito, Itay, ha? Dala yan ni Jinggoy kanina. Mga prutas. Anong klaseng prutas? May mangga, may abukado. Nandyan. Mangga? Oo. Anong gagawin natin sa mangga, Itay? Ano pang gagawin? Prutas yan, hindi kakainin. Maganda sa katawan niyang prutas. Masustansya. Kesa naman mga chitsin ang kinakain mo. Alam naman ninyong hindi ko hilig ang mga yan eh. Kung kwintas na sana ibinigay sa akin, o di masaya pa ako kaysa sa mangga na yan. Magtatay pa ako niyan. Na kung babaeng ito, hindi man lang ma-appreciate ang ginawa ng nobyo niya. Siya parang umakyat niyan eh. Tapos, sasabihin mong sawa ka na dyan. Ang mabuti pa, bigyan mo si Anjay na lagi mong kasama.
sa mga lakad mo. Bakit ko naman bibigyan ng babaeng yon, Itay? Kaysa naman mabulok ang mga prutas na yan. Ang dami niyan, oh. Ako lang ang kakain. Baka mabulok yan. Hayaan nyo lang dyan kung ganun. Baka maisipan kong kainin yan mamaya. Siya nga po pala, Itay, ha? Aalis ako mamayang gabi. Na naman. Bakit ka na naman aalis? Gabi. Yung dati kong kaibigan kasi, Itay, umuwi galing sa ibang bansa. Niyayaya akong lumabas. Sino? Lalaki ba yan o babae? Kilala Babae ko ba? nga, babae. Kilala niyo siya. Si Alicia. Yung minsan na rin dinala mo dito sa bahay. Opo! Nako, hindi ko gusto ang kaibigan mong yun, ha? Masyadong liberated. Masyadong makapal yung make-up niya. Nako, ayoko sa kanya. Kahit noon pa parang babaeng mababang lipad yan eh. Kayo talaga, Itay, kahit kailan ang kiji ninyo. Naka-make-up lang eh. Ayaw ninyo? Okay nga yun eh. Presentable. Basta ayoko sa kaibigan mong yun. Hindi mapagkakatiwalaan ang pagmumuka. Ang kapal-kapal ng make-up. Dahil lamang ba sa make-up, sasabihin yung hindi mapagkakatiwalaan? Malandi. Kayo talaga, oo. Hindi nyo matatanggal-tanggal yung ugali ninyo na para kayong laking bundok. Ano galing-galing mo pa rin sumayaw, Helen? Wala pa rin pagbabago, ha? Sige, sayaw pa, Helen. Enjoy the night! Woo! Queen on the floor yata ito eh. Ako lang hinamon mo Pagod na ako. Halika na doon sa lamesa. Ano? Suko ka na kaagad? Nagsisimula lang tayong sumayaw eh. Mamaya na lang. Pagod na ako eh. Ang dali mo namang mapagod. Isa pa, ikaw naman ang nagyaya sa akin dito ha. Alam ko kasing hilig mo ang sumayaw. Kaya, niyaya kita dito. Gerald, dali ka na. Ano? Iiwan na ba natin yung mga kasama natin dito? Nang walang kapareha? Siya nga naman. Ikaw ha, ikaw itong nagyayang magdisko. Ikaw pa ang unang susuko. Ikaw talaga. Alam mong hindi ko hilig ang pagsayaw. Ganito na lang. Si Gerald muna ang makakapareha mo sa pagsayaw. Sige Gerald, ikaw na muna ang kapareha ni Helen. At ako'y babalik na sa mesa natin. Medyo nahihilo na ako eh. Okay, sweetheart. Sige. Mahilig din pala sa sayo itong kaibigan mo eh. Ellen, enjoy na natin ang gabing ito. Dahil pareho pala tayong mahilig magsayaw. O ayan. Naihatid ko na si Alicia sa bahay nila. Ngayon, ikaw na rin ang ihahatid ko. Teka nga pala, saan ba kita ihahatid ha, Ellen? Tinatanong mo kung saan mo ako ihahatid? Di sa heaven. Ha? Oh, nabingi ka yata sa lakas ng tugtog sa disco house at hindi mo narinig ang sinabi ko. Ang sabi ko, ihatid mo ako sa langit. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ano ang planong
iniisip gawin ni Helen. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.